Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pagbuhay sang gabi antes. Bagong mapaglaong. Isa naman kapag lumakas sa matahong na palaabutan. Good morning! Ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihin nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayong nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Martes, Enero 13, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning, and happy Tuesday sa mga tagpalamatin naton nga nagatutok sa ilang nga radyo kag sa ating Facebook Live. Kamusta ka mo sa buong adlaw sa Martes? Petsa 13, bulan sa Enero tuig 2026. Subong semana, wala na unpat ang aton nga pag-countdown sa nagailapit na nga selebrasyon sang Diragyang Festival 2026. Medyo busy na subong ang Iloilo City. Dugay may mga banderitas na nimo. Nagahilapit na ginakaton na Diragyang Festival. Iglaw kada adlaw may mga pasabog ng mga updates. Sa nabigad ti pinakaulihin na nito Golpe transition, pero ang security preparations kahapon ginambal ni Colonel retired ni former ICPO Director Colonel Kindigada. Iti sila man yung nag-design sa security preparation. In place man na ang tao amo na yang may reshuffling nga matabo, pero lauman na sa palabuton ng mga inadaw may yara na sang send-off sa aton siniya nga mga uniform personnel na maga-secure sa aton siniya nga Dinagyang Festival. At madamo pa ng mga programa diri sa may Iloilo City. Isang sinila nga weekend dyan, bago lang natapos ang opening salvo sa mga main competition para sa Dinagyang Festival 2026. Amoy na ang kasadyahan sa Kabanuhanan kag Dinagyang Tribes Competition. Actually, ang ining opening salvo, hindi ilang ini kumbaga do additional nga palagwaon sa aton nga mga pumuluyo. But this is also a way kay ginakabig man ining do blocking and the rerun pag ilan nga pag actual run sa actual nga kung ano ang matabo sa main event sa January 24 to 25. So kung ano man ang ilangan na experience, sabi dyan nga mga adjustment, especially subong nga tuig, nga duha na lang, kung tatlo na lang ka judging areas, kag lain pa sa kinaandan naton, diri na sa may sports complex, kag sa bahin sa Lapas, ang kung ano man ang ilang nga ma-observe abing nga mga challenges, kag pila pa na obserbahan nila nga mga pagpanghangkat sa mga tribo naton kag sa actual flow ang tanan nilang learnings kag ang ilang observation
Gamiton may nasang IFFI para magpatuman sa dugang adjustment para sa aktual na gid nga kompetisyon. Di damo ka man ma-miss out no kung hindi ka mag-dry run kung halimbawa na lang doon no sa Iloilo Sports Complex ang Pinolik board to black kay after sang ulan to sa kasadyahan sa Danlog. ikadwa ni Gobto kag tapak-tapakan ni Gobto ka danlog yung manggali ti subong guro ginaamat-amata na ilisan ang aton nga traffic flow kung pila ka minutos ang laktanay mga kasubong sinabla no ang mga ang ina-consider sa aton sining mga organizers traffic plan ang clearing operation dapat wala sa gabal kay layo daan medyo layo ang freedom grandstand mo sa Iloilo Sports Complex tapos ang subong ang daw update subong sa dinagyang Tribe Contest kaya daw wala ko no limit ang props do makapagusto maka-create gid sang concept mga aton ng mga tribo sa una ginalimit na may aragan ni tribo sa una nga daw diskumpiyado sila sa nangin result kay nami ila performance kalitas taas ila riser di pag-announce ang winner na sila wala sila madala pero subong ko no i-confirm na nato na sa IFFI kay tido pa gusto Yes. Ang purpose mo lang is paano ma-enhance ang performance, mapatakon pagid. Basta kaya sang manugtulod siguro. Actually, ang sa atong nga pag-intindi no sa mga ginihiwat nga press conference ng IFFI no, wala sang limitation for as long as makasulod sa venue no. Halimbawa, dira sa may sports complex no, according sa organizer, ang mga tribo ang ilang nga entrance dira sila magigen sa West Visayas State University. Di ko makita ninyo makalabay ka muda sa eskwelahan. May gate na dira no. So for as long as makasulod ang ilang nga props no, depende na sa ila kung paano na nila i-deskartehan or i-structure. For as long as makasulod sa gate ng West Visayas State University, pwede. No? So, tumayo gid na. Ang limitations or amo na ang paintindi no sa organizer sa Dinagyang Tribes Competition. Timayo man nga may mga pagbago subong sa sistema sa aton nga dinagyan kay tido ko daw kabisado mo na bla ang flow no ang mga tao duga dula man excited kasi nga mo tani oras dito ta makadto sa amo ni nga judging area pero subong ti mga bago nga mga may mga gin-insert na mga pagbago ti ini welcome development man ini kay ti magustuhan na kung ano ka dako riser mo basta kaigo sa entrance kiti libog ulo nila nakaroon times kung dako ilang nga riser tapos hindi kaigo sa entrance maapektuhan to karon ng ila sini nga performance ti bantayan ta kay kuno ni subong wala na ni tulog-tulog mga warriors kag drummer subong wala ni sige pulawanay sini. Syempre no, aside sa mga main event, siguro idugang lang naton Jen. Ang pila pagid ka mga balantayan nga side events no, ini na isa sa mga ginakalangkagan man subong sang mga kauturan nato and pageant fans ang Miss Iloilo 2026 nga hiwaton sa January 17 2026. So, this week na ina, hindi ko magsala, Sabado, no? Sabihin, okay ma-attend kami West Visayas State University Cultural Hall. Take note dyan, libre ang tickets. Namo na ang nami iya pamatian kay kun libre. Siyempre sa supporters pa lang sa mga kandidata na puno na ang venue. Bantayan ta kaya mo gini ang isa hindi kompleto aton nga pag sa ulog sa Dinagyang Festival kun wala ini kag laban-laban. Sa nuna ang coronation subong nga semana or sa manason nga semana? Subong semana kay January 17 is Saturday. Di sa nagdigad sa nami iban tong mga costume nila ko na. Yes sir, actually. So nakita ko gito ang ano bala ang Socorro drugstore. Na-flash naton sa screen. Doon mo gito yung nakitaan ko una mo. Actually, no. Katahon no? Ang costume competition no sa Miss Iloilo nakabaton man sa nanuhay-tuhay nga reaksyon no. May specific theme sila no. So kung nagatan-aw ka mo subong sa aton nga Facebook live, gina-flash nato. Ano ka mo bulaga? Costume sa mga kandidata no. Ito mga heritage buildings or anything no nga
architectural building ang tema, no? So, kung makitaan ninyo sana na Facebook Live, daw kada kandidata nagabitbit or nagasuksok sa masiling natin structure or heritage building, no? May kaangtanan man sa ilang gusto nga i-represent. May ara gan isang Socorro drugstore, may ara sang lights baladera sa may Iloilo Provincial Capitol, may ara nga mga historical sites sa ilang banwa, di may iba nga nagsiling No. ka-creative, no? Pero may iba niya nga daw nagtaas ang kilay kay siling nila daw hindi man wearable ang ini nga sahi isang art, no? Do masiling silang wala inappropriate bala kuno dyan kay ang mga kandidata do hindi mo makabig nga normal no or usual nga fashion attire ang pagsuksok sang sining nga mga kaangay nga buildings, no? Para sa iban wala nagasanto do inappropriate amo na, no? Kanya-kanya kitang opinion sa kung ano ang makabig naton nga manami or anong makabig naton nga hindi manami. Depende na ya. May ginaya, may mga lain-lain kita nga perspective. Pero ang subok lang taon naton nga may concept man sila sa nagdigad ganit tandaan ko may may nagasuksok sang mga batsoy, mga siopaw. About naman niya sang food kiti gastronomy naton UNESCO City of Gastronomy kita ginaduso tang Iloilo City or well known ng Iloilo City sa mga food. Amo na sa una nga mga layo nila related man sa pagkaon. Subong mga landmark sa Iloilo City. Amo na, so dapat mahangpan man nina sang aton pila ka mga kauturan. Pero kun abilidad ng imo yang kandidata bisan ano pa nang itungtong da. Kay kuan na ya promotion ng mga pre-pageant activities nga ni. About promotion, about Ilonggo identity, amo na makita naton. Ang creativity bala sa mga Ilonggo designer laban-laban ni mga nag-design gidi puro Ilonggo walang halong ini foreign na mga concept da kundi aton lugar aming agtanaw kapen pang mga gayuhom-yuhom aton nga mga kandidata sa mga na-notice nila dyan, no? During the competition, no? Sang sining ilang costume. May mga ibang na kandidata nga daw nabudlayan ng bitbit. Kag may isa ka incident nga ang simboryo, bala itong color brown, no? Nag-aaso siya, no? But nasunog? gulpi nga nagkalayo sa actual gani masiling ka na guro, actual dito yung kalayo, nag-aso. Actual. So, siguro, in terms man of safety, no? Kag iban pagid nga mga concerns, amo na nakitaan man sa iban nga nagkalain-lain. Tulbaan din sila ito basi magdalako ang sunog. So, siguro, basi masiling sila. So, may invite a Bureau of Fire Protection. Gani, amo na kakahapon ang pagwakan sa ilang official statement. Ang Miss Iloilo nga ang ilaya, gina-strongly condemn nila ang mga nag-bash, nagapalaptas ang strongly condemn. Strongly condemn. Gidya sa nila, Miss Iloilo strongly condemns the spread of online hate. Sige sa basta mayaraan na gani kita isang social media platform. Ang bashing niya, ano niya, kakambal na niya sa anything na ma-post ni mo online. Hindi kinadatanan niya mapabor sa imo. Siguro sa bashing side, kag sa mga suggestion, tanaw na lang na nila guro no nga ma-fuel sila ma-inspired kag ma-improve ang mga palagwao naton. Iti part man nagisa kuno mo ang damo kung may bashing panahon mo na sa constructive nga criticism na perspective ti base makabulog pa nina tuod man ang mga bashing ngayon na importante the learning lesson man inaya sa tanan nga mga organizers, sa mga kauturan naton, sa mga pageant fans naton, no? To each on their own kung ano ang para sa imo ma-appreciate mo, lain kita views, lain kita way of appreciating things. Kasi tapos na to, siguro dire na kita sa sa level nga moving on na. Ma-move on na kita sa mga amo sini ay mas stand out na nagyapon ang beauty kag brain sa aton sini nga mga candidates. Bantayan niyo na sa ilang coronation, right? Sa coronation at may mga question and answer. Interview. Tikwan pa lang to costume pa lang to. Pila pa lang to ka porsyento sang judging criteria.
Anyways, no, speaking of moving on dyan, so bantayan sa mga uturan nato, no, moving on man kita sa subong tumasako gid ang pag-relieve sa mga opisyales dyan, no, halin sa ICTO Director, no, kag pagkadto man sa DPWH Iloilo City First Engineering Office Head or Acting Head Engineer Roy Pacanan kahapon sa press briefing, opisyal na nga ginanunsyo ang pag-relieve kay Engineer Roy Pacanan bilang pinuno sa DPWH Iloilo City First Engineering Office, no. So may mga pila ka mga reaksyon ng ating opisyal, no. Una dira si Congresswoman Jam Baronda, nagpasalamat ya. Nagpasalamat ya kay Engineer Roy Pacanan sa iya nga naging kontribusyon. Kag may araman sang reaksyon si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. In every action, there is a reaction. Pamatian tabi kung anong ilang mga reaction sa sining official. Actually, si Secretary din sa Kapo na nag-anunsyo sa iya sining presscon. Ari bala pamatian naton dyan si spokesperson Joy Pantelaga Gorsal, no? Spokesperson Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa reaksyon, no, sa pag-relieve kay Engineer Roy Pacanan. This is in relation sa patigayon nga press briefing ni DPWH Secretary Vince Luzon kay Inesang Anda and na-mention na kagiin na ang pila ka mga regional directors na i-relieve kag ng tatlo ka mga district engineers na natala na yaman yung kapanaogan sa relief order natapos na wala maka-meet sa CSC requirements standards sa Civil Service Commission. Wala maka-meet sa qualification standards ng CCSC. But sa Cebu, ano lang na nabalantap, but wala pa man sa official order niya naging pagwa. But kung ini maminatuod, kag may ara din man sang movement, no, sa pamunuan sang Iloilo City District Engineering Office, we are hopeful na ang pagbag-o sang liderato sang ICDO mangibutas sa pamuluyo pamangin sa ilusyon sa ilasin nga prinsipyo sang transparency, no. Ang importante gud para sa Iloilo City Government, para kay Mayor Isa Treñas, nga may ara na sang regular or proper coordination ang ICDO sa ating local government unit, no, sa Iloilo City Government. Ilabi na sa mga proyekto na nag-aapekto direkta sa ating mga pumuluyo, no, sa mga ginitang obran lang ng mga projects. Ang kakulangan sa koordinasyon sa nagliga ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas dyan, no. Sa linya, ginahulat pa sa alkalde kung anong order kag kung sino ang masunod nga magapungko dira, pero ginalauman niya nga mabulos kay Engineer Roy Pacanan mangin transparent kag may ara sang proper coordination man, no, sa Iloilo City Government, no. Ang iya nga ginadong ang transparency kag hustong coordination sa tunga sang Iloilo City District Office kag Iloilo City Government importante, no, kung mapatuman ang mga infrastructure projects and programs diri sa Iloilo City. Kabay pa kung sino man gina siya, ang importante dira na ang proyekto para sa pumuluyo ay ang end user yamo ang pumuluyo, no, sa mga infrastructure projects makalabot gid sa pumuluyo kay timi ginasunod din nga mga calendar of activities, bala calendar days ang mga proyekto, dapat may harmony gid manaya sa tunga sa aton sini nga local government unit kag sang aton sini nga mga IHIS o kung sang aton sa Iloilo City District Engineering Office and DPWH Regional Office para na manging smooth bala ang pag-implementar sa project. Din kayo mo kakita din sa Iloilo City nga ang project kag ang budget from national government kag sa local ara mo ang kuan lagi ang naga-problema diri ang medyo mga permits and everything ang mga clash hindi mo naman na malikod nga matago nga ang politika kisa mo ang naga-create kag nagatugas ang delay kag kinagamo
Oo, tabi kay supposed to be kay ang aton siningan mga officials, ang mga elected officials, mag-work na sila harmoniously regardless of party. Ito yung importanteng tao, anong kinahanglan ng tao, karsada, dalan, flood control mitigation project. Ano man na yung iyasang tao dahil sa inaway nila no? Sa mga political indifferences. Diba? Jen, ang DPWH sa pinaka-importante na ahensya sa gobyerno pagod ining nagapatuman sa mga dalaguan nga infrastructure projects halin sa mga dalan, no? Halin sa mga merkado, pakadto sa flood control projects. Sa muna nga very critical, yun nga ahensya. So, kinanglan, no? Saludo kita kaya, no? Secretary Vince Dizon. Yes. Regardless ang damo ngayon nagyan sa DPWH ang bigan nga tuig. As sa subong daw, ano man bala, EMS daw Restructuring. naka-learn na bala subong ang agency Sila. nga dapat i-revisit, i-review ang mga proposal insertions, ano mga priority projects dire sa Western Visayas kahapon na mentionar, Aganan Flyover, Uyungan Bridge. Amo na yung mga proyekto, ang kinahanglan nga tapuson, di magambal sa DPWS, tapuson ka na sa mga tuig ang flyover dira sa Aganan, kay hambal sa presidente ta, priority ina. Hindi mabatian na isang tao, kundi kumpiyansa man ang tao, mabantay ang tao, kay may official statement. Amo na sa infrastructure. So, abalaan din natin nga ang DPWH naton, hindi man na pwede nga maano na lang, dissolve sila sa ilang functions. Ang tawag yapon mabudlayan kung ang mga proyekto hindi mapatuman. So, hopefully, manginbabinan tayo ng kada isa para maghiyahan man ang aton ng mga officials from national office sa diri sa aton sa local district offices ng DPWH. Bantayan ta kung sino mabulos kay Engineer Roy Pakanan. Dad, kay sino mabulos kay ICPO Director Kim Legada. Temporarily ko no si Guman. Si Roland Si Bulalakaw. Colonel Roland Bulalakaw. Damo man na sila may reserva na pero ning aton nga kapulisan. Hindi nato nga ang mga leaders natin temporary lang. Ang ilang pwesto is kunab. Base bala sa 2028 nila mahinaksanay na lang na siya. Di kawaya kon kamuya nga tao nga pumuluyo. Ano ko ginya super die hard, amo na bla. After 2 years ya kung sa baraha pa, ma-deal na lang maliwat mo, balasahon mo lang na sila. Insindihon nato na ang culture of politics na tamang may ara kita. Ang importante, ang proyekto sa tabo, ara. Anyways, wala na kita sang oras, Jen, sa atong nga programa Iloilo Morning. Pero antes kita magtakop, luyag naton kamyawon sang happy birthday ang Sino? cute nga anak sa aton nga technician subong si Chinil Botaharo. Wow! Birthday! Happy birthday gid sa kansi sa Beloved na bata ni Jones. Shell Jones. Laban-laban ni karon may gini, may May kikag spaghetti. kag kita sini. Happy birthday gid sa tanan nga nagasaulog sa ila sining birthday. Kaya sa Happy birthday! live viewers tayo, gamay mo lang sila pero tamyawon tabla. Good morning kay Sir Ricky Navarra, Ma'am Carlin Intila. Po sa aton sining program. Ti ano ko mo di ako kamo di pero making mag-like kag mag-share kay tamyawon naton kamo. Thank you din sa mga live viewers naton kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo sa kinaanan. Kami ang inyong alagad. Sino baklay? Nag-amero sa Segudo, kita liwat, buwas, diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Makitagig sa Radyo Pilipinas, Iloilo, 585 kHz sa libisuan sa inyong mga radyo. Kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ang Hello, Is It You? Mangin regular na programa na sa Radyo Pilipinas Iloilo, umpisa Enero 14, 2026. Ang Hello, Is It You? Babadilan alas 3 hanggang alas 4 sa hapon, Martes tungkol Biyernes. Hello, Is It You? Hello, Is It You?